medyo pero hindi ko po intention na magkaroon kami ni Kuya Rab ng hindi po pagkakaunawaan. Kasi alam mo, parang Junel, ganito lang yun. Dapat kasi, yung mga, yung mga sinasabi mo ngayon, sinabi mo na ahead of time kay Rab. Tita talaga sa hindi po ako nakampi sa mga hindi po at marami pong lumalabas na magpapawakwak na daw si Tatay Junel. Hindi po yun kasi po malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Rab at syempre po kay Kuya Bal Santos Matubang. Di kasi alam mo, Tatay Junel, kaya na nagkaroon ng misinterpretation doon, no? Miscommunication or Yung ano pare kasi, paliwanag po yung side ko bilang ama ni Krista at kung ano man po yung nasabi ko doon sa nabitawan kong salita doon sa aking live tungkol kay Kuya Rab at binigyan naman nila ng hindi magandang comment ay humihingi po ako ng pasensya kasi sabi ni Kalinga Prab na bash daw siya sa live mo. So parang Hi guys, magandang araw. Andito naman po ang paborito nyo reaktor na nag-iisang Marzano TV 2.0. At ngayong araw guys, panoorin natin itong naging interview with Tatay Junel dito sa Caraba, no? Kasi at nag-explain dito si Tatay Junel, no, regarding sa nangyaring issue, no, at balita ko humingi ata siya ng sorry dito. So try nating pakinggan ang naging interview with Tatay Junel. Syempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At tara, pakinggan natin po itong interview ni Tatay Junel. Yan po. Ganito po kasi yung nangyari noon. Wala po kasi talaga akong idea na may vlog. Bali nung pag-uwi ko po ng hapon, nagbukas po ako ng aming TV. Pagkagaling ko po doon sa babuyan namin, nagpakain ako ng baboy. Usually na ginagawa ko talaga every day. Nagbukas po ako ng TV at sabi ko kay Mama J, naka-premiere pala si Kuya Rab. May vlog pala. Bakit wala kayong sinabi sa akin na may vlog? Wala po talaga wala po talaga tita. Wala po talaga akong ka-idea na may nangyari na po yung vlog. Pero hindi naman nabago sa atin na si Krista Jane ay naiba-vlog. Tama po ba? Yes po. Yan yung hindi na paliwanag na maayos. Kasi totoosin, may approval si Rab na i-vlog yung anak niya. Ang pinupunto lang ni Tatay Junel, wala siyang idea na iba-vlog. So yun ang nireklamo niya. Kaya lang yung sinasabi niya kasi sinabi niya ng live eh. So dapat yun personal. It is a family matters, pati alam. Pero yung nanay alam po, no? Siguro, yun nga, again, sinabi naman niya nung sa mga reaction video natin, sa mga ibang video na sinasabi niya na kaya siguro hindi na sadyang sinabi sa kanya dahil siguro nga baka maisabi sa live, no? Yun yung reason. So anyway, yun ang inaano ni Tatay Junel. I think dun nagkulang lang naman si Tatay Junel doon. And alam naman natin bagwan to sa YouTube, no? Di pa to sanay. Anyway, tuloy natin. Oo, so dapat hindi na tayo nagugulat na nag-vlog si Krista Jane. Alam naman natin, di ba, na binablog talaga ni Kalinga Prab. At alam naman natin ang iyong anak ay Kalingap Angel. So, pagka may mga ganyan na iba-vlog ang ating anak, ay hindi ka naman na magugulat kasi alam mo yung tungkulin ng iyong anak na siya ay Kalingap Angel. So, hindi mo alam na sa masusunod na araw may vlog. O bukas, gano'n, di ba? Kasi si Kalinga Prab ay alam mo naman na marami yung mga bina-vlog. So, at alam mo din, ang anak mo ay Kalinga Angel and talagang nagpa-vlog. So, bakit ka nagulat? Ay, lang po kasi nung pinapanood ko kasi yung vlog ko, hindi ko pa natatapos yung vlog, ay may nag-message po sa akin isang concern at may nag-message sa isang concern. Is it concern talaga? May mga pinakita po na binabash na naman si Krista. Yun po yung kasi ang ayaw ko. Binabash si Krista? Po na mangyari ulit yung nangyaring vlog po. Kaya sabi ko nga kay Krista na kung pwede, huwag ka muna anak mag-tandem. Kung sakali na tandem ka ni Kuya Rab. Halimbawa nakausapin ako or si Mama Che, hindi muna talaga ako papayag. Kasi alam ko po yung bashing talaga. Kawawa yung anak ko at nag-aaral po baga.
Alam mo, Tatay Junel, ito paliwanag ko sa'yo. Gumawa ka man ng tama, gumawa ka ng mali, mag-love team ka man hindi, mababash at mababash ka. Yung si Kalinga Prab, tumutulong na nga, binabash pa. No? Alam mo, sa mundo ng social media, Tatay Junel, no? Yung bash, huwag mo tignan yung negative. Yung bashing kasi, lalo sa social media, kami as a content creator, blessing sa amin yun. Once na may basher ka, ibig sabihin, napag-uusapan ka. Pag napag-uusapan ka, ano mangyari? Engagement tawag doon. Ngayon, yung anak mo gustong i-tandem siya, pero ikaw ayaw mo. No? Kaya dapat mga ganyang bagay, huwag mong sabihin sa mga supporters. Dapat sabihin mo yan family matters. Kasi ako, Tatay Junel, no, I support ni Chris. Pero ba kasi, yung tumawag sa'yo, yun ang sinabi sa'yo, ayaw niyang i-tandem. Kasi may mga alam naman natin, meron talagang ayaw i-tandem si Krista dahil gusto nila kay Mikoy lang. Pero kasi hindi, inamin naman ni Mikoy na walang sila. Walang sila. At anong problema kung sabi naman ni CJ na, sabi niya nga, tandem yung for entertainment lang. No? Entertainment. Tapos, tandem, entertainment, practical lang siya. Kasi, para maging matunog yung pangalan niya sa social media. Ngayon, kung ayaw nyo talaga i-tandem siya, ang mangyari niyan, hindi siya ibablog ni Rob. No. Alam mo naman, bakit tandem? Sabi ng iba, pera-pera lang. Hindi po, ganun talaga ang sa content creator ang kinakagat ng mga sponsor, ng mga viewers, talagang love team. At alam niyo naman, ang love team, malakas talaga sa sponsor yan. At syempre sa mga viewers. Hindi ba? Kaya tandem ang gusto ni CJ. Siguro ganun. No? Anyway, yun ang tatay pa rin po kasi masusunod. Kaya lang, yung mga ganitong bagay, hindi niya pinapublic. Kasi pag pinapublic mo yan, magkakaroon ng misinterpret at nakaabang yung mga wakwak. No, di ba? I-reach out ka ng mga yan, panigurado yan. Si Kalinga Prab ay alam mo naman na marami yung mga binablog. So, at alam mo din, ang anak mo ay Kalinga Angel and talagang nagpa-vlog. So, bakit ka nagulat? Ay ano lang po kasi hindi ko nung pinapanood ko kasi yung vlog po, hindi ko pa natatapos yung vlog ay may nag-message po sa akin na isang concern at may mga pinakita po na binabash na naman si Krista. Yun po yung kasi ang ayaw ko po na. Ang nababash lang naman kay Krista yung ayaw i-tandem No, ayaw i-tandem si Krista, nabasa ko yung mga doon. Ayaw i-tandem si Krista sa iba. Tapos then ikaw naman sumasang-ayon ka din na ayaw mong i-tandem. So dapat parin Junel, dapat ang ginawa mo, kinausap mo si Rob na ayaw mo nang i-tandem, ganun. Wag mo sasabihin sa live. Ngayon yung tumatawag sa iyo na concern, I don't know kung concern talaga yun. Pero sinasabi nga niya dahil binabas daw si Krista, I don't know, no. Pero kung concern, edi thank you. Pero ang masasabi ko lang, wala pong masama sa tandem kasi hindi naman po yung totoo. Sabi nga niya, practical entertainment. At sinasabi na po ni Mikoy, magkaibigan lang sila. Walang something sa akin, guys. Magkaibigan lang sila. Nasa inyo po kung maniniwala kayo. No, pero walang sa akin lang, sinabi na ni Mikoy, walang sila. No, friend lang sila. Mangyari uli yung nangyaring vlog po. Kaya sabi ko nga kay Krista na kung pwede, huwag ka muna anak mag-tandem. Kung sakali na tandem ka ni Kuya Rabat. Halimbawa nakausapin ako or si Mama Che, hindi muna talaga ako papayag. Kasi alam ko po yung bashing talaga. Kawawa yung anak ko at nag-aaral po baga. Alam mo, Tatay Junel, basta nasa YouTube ka, may basher ka. Gumawa ka ng tama, mali ka pa rin. Sabi ni Sharifa rito, sabi ni Kalinga Prab, dumaan daw sa bahay ninyo at nagpaalam na mama ni Krista. Yun naman pala nagpaalam dumaan pala si Rob. Tama naman. Tama ka naman doon na kailan po yung pagkakasabi ko lang po doon tita talaga sa hindi po ako nakampi sa mga hindi po at marami pong lumalabas na magpapawakwak na daw si Tatay Junel. Hindi po yun kasi po malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Rab at syempre po kay Kuya Bal Santos Matubang. Kasi alam mo, Tatay Junel, kaya nagkaroon ng misinterpretation doon, miscommunication or kasi yung sa viewers humingi ka ng sorry. Sabi mo kasi doon na sinasabi mo na pasensya na po yung pinangako ko sa inyo, hindi ko natupad.
Ano yung pangako na yon na sinasabi mong hindi mo natupad? Na magiging question dun Ano yung pangako mo? Tsaka bakit sa viewers humingi ka ng sorry? Dapat hindi ka humingi ng sorry doon. And then bakit ka nangangako? Yung lang putol yung video. Hindi ko alam kung ano yung sinabi mong pangako mo na hindi mo natupad. No? Anyway, tuloy natin. Hindi ko po magagawa yan. At kaya po ako humarap dito sa inyo para ipaliwanag po yung side ko bilang ama ni Krista. At kung ano man po yung nasabi ko dun sa nabitawan kong salita dun sa aking live tungkol kay Kuya Arab at binigyan naman nila ng hindi magandang comment, ay humihingi po ako ng pasensya. Kasi sabi ni Kalinga Prab na bash daw siya sa live mo. So parang hindi mo ata napagtanggol. Yun ang base sa mga comment na babasa ko. Anak ko po yung kasing nababash, kaya masakit po sa aking kalooban. Naiintindihan kita, Tatay Junel. Mahal mo anak mo, pinagtatanggol mo. Pero alam mo, dapat alam mo din yung nature nung pinapasok natin, lalo na sa social media. No, kasi ang nambabas lang naman kay Krista ay hindi naman taga-Kalingap Ang nambabas kay Krista, yung mga panatiko na ayaw itandem si Krista. Yun yung nambabas. Pero masaktan ka, siguro mismong mga taga-Kalingap, mga reactors, mga vlogger, binabas mismo si Krista. Doon ka mag-alala. Pero alam mo kasi, ang nambabas kay Krista, mga panatiko ng love team, na ayaw nilang i-love team sa iba, o ayaw nilang itandem si Krista sa iba. Yun ang problema. So, dapat huwag ka masaktan kasi panatiko lang naman yung panatiko lang naman yung nambabas sa kanya At ang bashing po, no, alam mo yung bashing, kung talagang ayun ang bashing, wag mo nang payagan si Krista na i-vlog talaga. Totally wag na siyang i-vlog. Kasi kahit anong mangyari, may bash at may bash kay Krista. Si Krista ko lang ginagawa. Post lang. Sasabihin kung ano na sinasabi. Nilalait. Anong gagawin natin? Hindi mo control ang social media. Kahit ako, may bashing ako. Mas matindi pa nga bashing yung natatanggap ko sa anak mo yun po katotohanan doon, guys. No? Normal yung pare-parehas kaming binabash dito. Pero, yun ang katotohanan ng Tatay Jonel. Pero dahil mahal mo ang anak mo, siguro maganda pa istopin mo na lang pagbablog. Kung talagang yun ang concern mo na huwag siyang ibabash. Kasi yun huwag kayong magtatapos sa akin, guys Yung kasi yung katotohanan, Tatay Jonel. Once na pumasok ka sa social media, may basher ka. Iba ng Pangulo ng Pilipinas, laging binabash. Lahat binabash. Oo, tama naman. Naiintindihan ka namin dyan. Tatay Junel. Pero kasi, ang nambabash sa kanya, mga panatiko, hindi naman taga-Kalingap. Di ba? Kasi yung mga taga-Kalingap na supporter, kung papanoorin nyo, payag sila na i-vlog si Krista kasi nga, para makatulong. Pero kasi, kung titignan mo yung mga nambabash, ang nambabash, puro ayaw itandem si Krista. Akala mo naman pag-aasawahin ni si Krista. Hindi po. Itatandem, sabi ni Krista, for entertainment. Trabaho lang. Scripted. Yun ang nagbawala. Kaya dapat, Tatay Junel, yung tumawag sa'yo kung totoong concern, dapat inalam mo, sino ba yung nambabash? Taga-Kalingap o mga panatiko? Pag sinabi panatiko, intindihin mo. Diba? Pero, ang problema lang Junel, may sinabi ka kasi na may pinangako ka na hindi mo natupad. And then, kung ididikit natin to, baka ang sa akin lang, kasi wala yung video mo, ang hula ko lang, baka mali ako, baka nangako ka sa kanila na si Krista ay hindi na itatandem. Kung ganun pala, may ganun ka pahayag, may pangako ka dun ka humingi ng sorry. Dapat, sinabi mo na ahead of time, no, kay Kalinga Prab. Kung yun ang palang gusto mo, sinabi mo na agad kay Kalinga Prab na ayaw mong itandem. Kaya tuloy, ang pangit talaga, ginagamit ito ng mga anti-Kalingap ngayon. No? Kahit nagsorry ka, naintindihan kita doon, mahal mo anak mo, no? Pero, ang problema rito, meron ka ng damage na nagawa, Tatay Junel, no? I think, pero okay nagsorry ka. Pero, syempre, naintindihan ko naman dahil baguhan ka sa YouTube, hindi mo naman sinasadya, at wag po kayo magalit kay Tatay Junel. Naiintindihan ko siya. Parang Junel na lang po, mas matanda ako sa kanya. Kay parang Junel, intindihan lang natin kasi baguhan sa YouTube. And mahal niya lang anak niya. Kaya lang, sana maintindihan niya yung pinasok nilang YouTube or social media.
kaakibat talaga na basher. Lahat po binabash. Nababasi si Krista ay nababasi si Darlene kasi nga ayaw na nila itong mag-tandem. Oo. Ayaw nila. Oo. Kaya lang itong si Ayaw ng mga iba na i-tandem. Ganon din naman si tatay. Kaya nagulat nga ako nung panahon ni Mikoy, support siya. May tandem. Nung inalis yung tandem ngayon, dahil may mga panatiko na nanonood sa kanya. Ito, parang Junior, pasensya ka na. May nanonood ng mga panatiko sa'yo dahil ayaw nilang i-tandem. Kaya siguro ayaw mo. Baka mamaya, ang tanong ko lang, baka mamaya, nakokontrol ka na ng mga viewers mo. Lalo yung mga followers mo na mga panatiko din talaga sa Mikis. No? Sila yung worry mo kasi baka masaktan. Pero ganoon talaga. Kailangan natin silang turuan. Alam mo yun sa mga Mikis supporters. Love ko ang Mikis. Kaya lang, okay na po na-enjoy na tayo. Naging part na ng buhay natin ng Mikis Okay na yun. Kailangan natin mag-move on. And yun ang sinasabi natin, parin Junel. Turuan natin sila mag-move on. Kasi kung tayo mismo, hindi natin sila tutulungan na mag-move on. Sinabi ng Mikoy, wala silang relasyon. Magkaibigan lang sila. Pero yung sabi ni Mikoy, pinapahalaga niya yung friendship. Friendship. Malino na yun nasa inyo na yun guys kung paano yung interpret. Pero sa akin, kaibigan lang talaga yun. No? Pero syempre, kung ako tatanungin, gusto sila magkatuluyan, kaya lang hindi ganun no? Iba yung totoong buhay, iba yung love life Kaya sabi ni Kalinga Prob, may malalim na dahilan. No? At ayaw na pakialaman yung personal life nila. Krista, doon ang pahayag niya sa vlog ni Kalinga Prab ay open siya sa pagkakaroon ng tandem and na-justify naman ni Krista na kung bakit mas prefer niya na may katandem kasi nga para bang mas madali mag-isip ng konsepto o ng mga ideas kung ano yung mga gagawin sa taping, sa shooting. Which is, I agree with Krista. Kaya nga sabi ko, ang galing ni Krista, napaka open-minded na bata. Tsaka inamin niya, di ba? Entertainment. Inulit na nga niya, entertainment, practical. Ibig sabihin, practical. Kailangan niya talagang gumalaw yung pangalan niya sa social media, lalo sa Kalingap. Talagang totoo naman kasi mas makakatulong sa kay Krista kung meron siyang katandem. Totoo yun, di ba? Mga sis, kaya nga mas maganda na meron siyang katandem kasi mas marami yung nakasupport. Bakit? Nagawa ng mga fans club. Unlike na ikaw lang magkakaroon ng fandom. Mag-isa. Mas ini-entertain ng mga viewers and supporters ang may katandem. Yun ang intindihan mo, tatay, parang Junel. Iba talaga may tandem. Ngayon, sinasabi nila si Krista, may talent naman. Pwede naman po yun. No, pwede yun. O kaya gusto nyo, tanongin si Kalinga Prab, baka pwedeng gusto gumawa ni Kalinga Prab ng mga music video, si Krista ang kakanta. Pwede naman yun. Kung talagang, di ba? Pero kasi yung acting wise, yung talent niya, may lalabas niya dun sa tandem Ito yung totoo yung sinasabi nila, nag-create kasi ito ng sponsor at fandom. Yung problema yung iba, tinitignan na pera-pera daw. Natural na sa social media kami. Sino bang nag-social media na ayaw kumita rito? And the same time, lahat naman po gustong kumita. Pero yung pagkita naman nila, magagamit ni CJ, at the same time, magagamit din ng Kalingap, para yung ibang mga punto nila, na madagdagan. Ganun po yung punto doon. Huwag yung tignan sa negative side. No? Kaya sabi ko, I agree with Krista Jane. Kaya po, naman, Tay Jonel, wala pa naman po talaga yun. Magre-react sana kayo kung meron na talaga. Wala namang tatandem. Wala pa naman tama. Wala naman po talaga kasi po talaga totoo talaga po. Nagano po kasi ako teacher nurse no. Before pa po nung vlog, mga 2 weeks po siguro, nag-announce talaga ako sa aking live na ganun nga po talaga. Once na kausapin ako ni Kuya about sa halimbawa itatandem si Krista, hindi po ako talaga papayag na kasi yung bashing nga po nadala na ako nung huling vlog nila na talagang kawawa yung anak ko. Talagang ayoko po ulit na mangyari yun. Kaya nasabi ko talaga dun sa live ko na medyo pero hindi ko po intention na magkaroon kami ni Kuya Rab ng hindi po pagkakaunawaan. Kasi alam mo, parang Junel, ganito lang yun. Dapat kasi yung mga sinasabi mo ngayon, sinabi mo na ahead of time kay Rab. So hindi si Rab ang tandaan mo hindi si Rab ang lalapit sa inyo para kumbinsihin kayo na tay papatandem nyo ba to? Hindi.
No, kasi nga sinasabi nga ni Rab dun sa vlog, si Krista yung may gusto. Sana kung ganyan pala ahead of the vlog, may ganyan ka ng mga gustong sabihin. Sana parang Junel, sinabi mo na kay Rab ahead of time. Para at least napigilan niya yung ganung vlog. So, hindi mo masisisi si Rab na ganun yung output, no? At the same time para sa akin parang Junel, no? Yung sinasabi mo na parang kasi ang dating, alam mo kasi ganito yung paliwanag nila Dr. Love din na at tapos siya na nababanggit ko, nakawawang-kawawa si TQ sa bashing, no? Parang iaping-api. Talagang ganun guys, talagang durog na durog. Kasi parang pag sinasabi mo kasi yung ganun, sampal sa kalingap yun Parang sinasabi natin dahil sa kalingap na bash yung anak niya. Kaya ako, alam mo, huwag kayo magtampo sa akin, no? Nagiging tapat lang po ako sa opinion ko, parang Junel. Pag sinabi mo kasi na parang last tandem na bash ng husto, pero tandaan mo yung tandem na yon, maraming nagbigay kay Krista na pabahay. Di ba? Kung titignan mo, ang nakita niya lang, dahil marami daw bashing, yung last tandem. Pero hindi niya naisip, dahil doon sa last tandem nila, marami nagbigay ng para sa pabahay. Kaya nga marami nagreklamo na sa daw yung pabahay ni Krista niya, ba't ni Udi pa nag-i-start? Syempre may naka-line up. Babahay yung magkano presyo nun. At the same, di naman pwedeng porket marami nagbigay sa kanya, siya na mauuna. May naka-line up nga And sila ba ang masusunod doon? So ang punto ko lang dito, pag sinasabi mo tatay, dahil dun sa last tandem, na ba siya? Di parang ano pinagkaiba niyo ni Dr. Love? Na ginamit nila yung bashing na yan para magmakaawa sa mga supporters, palabasin na nakakaawa at inapi ng kalingap itong si TQ. Galing lumalabas yun dahil sa dami daw sa bashing. Ngayon, inulit mo ulit. Ngayon, sinabi mo rito, dahil sa nakaraang tandem na bash ng lubusan yung anak niya. Actually, wala naman masyadong ng bash kay CJ para sa akin No? Wala Ang nababas lang naman dyan, siguro mga panatiko Di ba? At talaga hindi na naman talaga support sa kalingap Ngayon, pag sinabi mo yan na dahil sa nakaraang tandem na bash ng gusto yung anak mo, no? Ano yun? Lumalabas, sampal sa kalingap yun. Na parang dating dahil sa kalingap na bash yung anak mo at dahil sa ginawa nilang tandem. Hindi mo ba naiisip yun? And totoo yun. No? Intindihan ko siya. Nagsasabi na siya na totoo, mahal niya anak niya, pinagtatanggol niya, walang masama doon. Kaya lang minsan kasi yung mga gitong bagay, hindi mo dapat sinasabi sa public. Sabihin mo to sa private. At ngayon, kung may ganyan kang proposal at ayaw mo naman palang itandem yung anak mo, sana noon mo pa sinabi kay Rab. Sana wala kayo naging problema. Hindi mo sinabi. Maliban ni Rab, sobrang busy ni Rab. Marami inaasikas, marami kausap yan. Or ano. Hindi ko man po alam kasi yung sa Comsec talaga natin, hindi man maiwasan nila na mag-comment ng ganun. Pero yun naman pala, alam mo naintindihan mo yun, parang Junel. Sinabihan ko naman po sila, sana po tinapos nila yung video ko, yung aking video kasi po pinagtanggol ko dun si Kuya Rab. Oo nga. Hindi po kasi So pinagtanggol naman niya. Oo, na pinagtanggol naman talaga niya. Pinanood ko yung video ni Tatay Junel. Meron naman talaga siya doon ng part na dinidepensa naman talaga niya. Nawala kasi yung video niya, nahanap ko Kung buo yung video niya, ma-react natin yung guys So lumalabas, pinagtanggol pala ni Tatay Junel. Kalingap Rab, napanood ko din. Kaya lang, itong mga viewers, tama ka dyan Tatay Junel, itong mga viewers, minsan yung mga buzzers, hindi na natin nakokontrol yan kasi hindi naman tayo nakafocus sa yes, mga comment section, di ba? Minsan, nagsasalita lang tayo ng salita, so nakafocus tayo sa kung ano yung sinasabi natin. Minsan may mga buzzers na doon na hindi natin napapansin. Pinakinggan ko nga yung live ni Tatay Junel kung meron ba siyang sinabi na talagang hindi maganda. Yun lang ang napansin namin, Tatay Junel, na para bang nag-post ng bashing, yung sinabi mo na hindi mo alam na na-vlog itong si Krista na alam naman pala ni Mama Che na ipagpaalam kay Mama Che. Tsaka po yung video na yun po, yung video pong yun na teacher, sumingit po sa likod ko si Mama Che at nagsalita po siya doon na
alam niya, pero huli na po, na-deliver ko na yung salita ko bago si Mama Che nagsalita na alam daw. Talagang hindi nila pinaalam. Kaya po, hindi niya talaga pinaalam sa akin. Gawa nga po ng halimbawa daw, syempre nagla-live ako, baka mabanggit ko daw, maunahan ko na naman si yung bago mag-vlog. Kaya yun po yung iniwasan nila. Nagpaliwanag naman po si Mama Che yung live kong yun. Napakagaling ni Mama Che, nakakatuwa. Di ba? Ganong kaisipan sa mama ni Krista, nakakatuwa. Yes. Biruin mo, hindi kanya tatawagan kasi baka ma-relay mo sa live. Napakagaling Yes, actually ng mama ni Krista, nakakabilib. Ganon. Yung nanay ni Krista yung tama eh. Actually, parang Junel, yung nanay ni Krista yung tama, yung asawa mo. Tama siya dun eh. May respeto siya kay Kalinga Prab eh. And tignan mo, kasi ikaw nagla-live ka eh, tapos meron kang promises sa mga viewers mo. Doon ka kasi talaga malilintikan. Remember, huwag ka mangangako sa mga viewers, huwag mo sila pangangakuan, and then huwag mo susundin yung viewers mo. Ikaw masusunod, Tatay Junel. Then, tignan mo, kaya pala hindi sinabi sa'yo. Kasi baka i-spill out mo yung vlog. Alam ni Mama Che ang mga do's and don'ts dito sa Kalingap. Di ba si Gandang Amy? Hindi niya tinawagan ng asawa niya, baka mai-relay niya na sa kanyang live at maunahan na, huy, merong ngayon, napakagaling niya, ng asawa mo, ni Mama Che. Nakakabilib. Tsaka po lilinawin ko din po yung kasi may mga lumalabas kasing na yung binitawan ko daw na salita, mas parang pumapabor po ako dun sa mga viewers ko kaysa po sa Kalingap. Parang pansin nga din namin. Hindi po, ganito po kasi yan. Ganito po kasi, kaya po ako sa kanila nahingi ng pasensya po. Kasi po, nagbitaw din kasi ako sa kanila ng salita na sabi ko nga sa kanila, hindi ko itatandem si Krista. Kaya lang po, So yun yung sinasabi niya. nangyari na nga na hindi naman talaga na-itandem, kaya lang na-i-vlog na wala po ako. May nag-comment doon, binasa ko din, kaya humingi po ako ng pasensya. Pero hindi po ibig sabihin nun po na yung maano po ako. Sabi ko nga palagi sa aking live, palagi po lang po ako nakagitna. Siyempre po, Hindi, ito yung mali sa Ito yung mali sa nasa Kalingap eh, no. Huwag kayong gigitna. Pumili kayo ng side, Tatay Junel. Ito, turuan kita parang Junel, no. Nasa Kalingap ka kasi, pumili ka ng side. Laging ganun. Paramdam mo na nasa Kalingap ka. Kasi maramdaman talaga ng ibang mga viewers. Ngayon sinabi mo gitna ka. Parang kilala ko yung iba, di ba? Yung iba gumigitna sila. Pumili kayo ng side. Pag alam mo, against sa Kalingap, pagtanggol mo. Ganun yun. Kasi, pag hindi pwede kasi neutral eh. Kailangan mong pumili ng side. Sino ba paniniwalaan mo? Itong side o itong Kalingap? Kaka-problema ka niyan talaga. Lalo na sa Kalingap ka. Maramdaman ng ibang mga viewers yung Tatay Junel. ako sa kanila nahingi ng pasensya po. Kasi po, nagbitaw din kasi ako sa kanila ng salita na sabi ko nga sa kanila, hindi ko itatandem si Krista. Kaya lang po, nangyari na nga na hindi naman talaga na-itandem, kaya lang na-i-vlog na wala po ako. May nag-comment doon, binasa ko din, kaya humingi po ako ng pasensya. Pero hindi po ibig sabihin nun po na yung maano po ako. Sabi ko nga palagi sa aking live, palagi po lang po ako nakagitna. Siyempre po baga, Kalingap po ako at unang-una na kay Kuya Bal Santos Matupang. Hindi po ako pwede na mag-ano. Kaya yung ini-issue nila sa akin na magpapawakwak na daw si Tatay Junel, hindi po mangyayari yun. Malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Bal Santos Matupang. Mabuti naman Tatay Junel. Yung ganun man. Oo. So ayun, malinaw na na hindi magpapawakwak si Tatay Junel. Ayun, malinaw yun na Tatay Junel. So anyway, yun ang ni Tatay Junel. Parang Junel, pasensya ka na sa mga comment ko So, sana, lesson learned na lang dito. And ako naniniwala ko, hindi ka na magpawawakwak. Talagang honest opinion ka lang. Para sa akin guys naging honest lang talaga siya sa kanyang pahayag. And ako naniniwala ako doon. Nagkaroon lang na ng miscommunication, tama yung mga supporters. Kasi, kung sinabi niya pala nung una na ayaw niyang ipa-vlog si Krista Jane sa taas tandem, sinabi niya kay Rob. Ngayon, yung sinasabi niya na hindi mababash yung anak niya, hindi mangyayari yun. Kung mangyayari lang yan na hindi mababash yung anak mo, wag mong ipa-vlog na kay Rob. Totally, wag na siyang lumabas sa social media. Wala nang bash yun yan. Wag siyang lumabas sa social media. Pero kasi ganun ang social media. And that mo maintindihan
No, yung minsan sinasabi natin, Tatay Junel, parang Junel, ingatan mo din. Kasi kailangan mong isipin din yung kalagayan din ng Kalingap. Nakita mo nun, sinabi mo, dahil sa unang tandem, nabash siya. Parang nangyayari kasi nun, kung ikaw ang anti-Kalingap, may isip mo na ang Kalingap, talagang, alam mo yon, ang dahilan kung bakit nababash yung beneficiary. Ganun yung mangyari yun eh. Dahil sa mga ganung pahayag mo, na siguro hindi mo na talaga na-realize, na pwedeng bigyan yun ng hindi magandang interpretasyon. Kaya huwag mo sasabihin, kasi tutuusin yung tandem na yun, aminin man yun sa hindi, nakatulong sa inyo yun. Nagkaroon kayo na maraming mga supporters, sponsors, di ba? So, ganun lang yun. At sa mga viewers naman, sa mga mikris, kailangan po natin mag-move on. Kailangan natin magtulungan na mag-move on. Ako po, nasaktan din ako sa mikris. Pero ganun talaga eh. Hindi nag-workout. As sinasabi na nga ni Mikoy, na magkaibigan sila. Ako hindi ko nabibigyan ng mali siya. Ako nag-uusapan sila, ayokong bigyan ng mali siya. Nasa inyo po yun. At sabi ko nga, karapatan ninyong sumugal. Pero ako, as for now, ayokong magbigay ng false hope sa mga supporters. Sabi ko nga again, pwede naman ako kumita dyan guys eh. Daanin ko kayo sa ganun pero hindi ko gagawin yun. Kasi wala akong pinangahawakan. Kung may pinangahawakan ako, push. Ipaglalaban ko pero wala tayong pinangahawakan. Baka in the end of the day, mangyari yan sa Danjoy 2.0. Mahirap na po. And ako, supportan nyo po si Mikoy sa kanyang charity vlog. Kasi deserve niya yon. And ganoon din si Krista Jane. Ngayon, abangan natin kung lalabas pa si Krista Jane sa mga vlog. No, ngayon, parin Junel, ang payo ko sa iyo, kausapin mo na si Rob. Si Kalingap Rob, ilatag mo lahat ng gusto mo para sa anak mo. Pero pag-isipan mo mabuti kasi tanda mo, ang social media ay lagi may basher. May gawin kang tama o mali, mali pa rin yun sa mata ng mga basher. So sana maintindihan nyo guys, and kung may nasabi po mali, tawarin nyo po ako. Ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang Marzano TV 2.0 and to God be the glory. Salamat po, and syempre shoutout po sa mga members natin dyan at magpapa-members, at syempre shoutout kala Mami Tita Alicia Antonio, kala Mami Virginia, kala Mopat Fitness, no, sino pa? Sila Mama Mili Chan, at marami pang iba. At kila Mami Ganir, yun, Imelda Ganir, thanks so much po. Anyway guys, see you on my next video reaction. Paalam.